Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Sheila May Epanto, Lodi April Rose Perpinan, Lodi Joey Tabura, Lodi Jalua Sorupia, Lodi Joseph Barido Ashaw, Lodi Pukulat Master, Lodi Braden Brad, Lodi Tateng Matigas, Lodi Tony Rasga, Lodi Encontro Marvin, Lodi Divino Felipe, Lodi Norberto Mangmang, Dudong Solis, Lodi Sheila May Garcia. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-81 kabanata. Sa pagpapatuloy, nakarating na sa wakas ang grupo ng ating bida, at agad na makikita sa kanilang mga mukha ang matinding pagkahapo na dulot ng paglalakbay sa disyerto. Ang kanilang mga balikat ay mabigat na nakalaylay, ang paghinga ay mabagal ngunit malalim. Makikita ang pawis ng ating bida na napatingin sa unahan na may nakasalubong na kilay na sinabi na tila mukhang nahuli tayo ng kaunti. At habang tinitingnan ko ang paligid ay malinaw na marami na ang nangyari bago pa tayo makarating dito. Ang bakas ng labanan ay nakikita sa bawat sulok, mga wasak na sandata, mga yapak sa lupa, at ang mabigat na katahimikang naiwan pagkatapos ng kaguluhan. Kung alam ko lang na ganito ang kalalabasan, mas lalo pa sana akong nagmadali. Kahit pakapalit nito ang mas matinding pagod at panganib. Makikita ang pagkapagod sa mukha ni Mong Hayan na namumulang nakatingin sa kanya at ang pawis ay dumadaloy sa gilid ng kanyang mukha. Sinabi na kung ganoon, baka ang bangkay ko na ang una mong nilinis. Makikita rin ang matinding pagkapagod sa mukha ng ating bida, ang pawis ay tuloy-tuloy na tumutulo sa kanyang mukha, na halos matuyo na ang mga labi sa tagal ng kanilang paglalakbay. Mabigat ang kanyang paghinga habang tahimik na nakatingin kay Mong Hayan, na sinabi niya na maayos naman ang mga tauhan, pero masyado silang mahina, iyan ang malaking problema. Kailangan nating palakasin ang ating stamina. Bahagyang napatungo ng ulo si Mong Hayan na sumagot na hindi ito usapin ng stamina. Ang init ang naging problema. Dagdag pa ni Won Rayang na nakatingin sa kanya na tama iyon. Hindi pa ako nakapunta sa lugar na ganito kainit noon. Mula naman sa likod sinabi naman ni Mokyong na gayunpaman, ang kondisyong ito ay medyo katanggap-tanggap, kahit papaano ay may tubig tayo. Nakapikit namang sinabi ni Lady Song gayon na kung walang tubig sa disyerto. Nakakatakot lang isipin. Habang nag-uusap, sila sinabi naman ito na anong klaseng mga bastardo ang mga ito. Napatingin sila dito at nakangising sinabi ng ating bida na hindi ba halata? Mga hindi kami inanyayahang bisita. Makikita ang gulat sa mukha ng lalaking malaki ang tiyan, ang nakausling tiyan niya ay bahagyang gumalaw habang siya'y napaatras ng kaunti, halatang hindi inaasahan ang ganoong mga salita. Namula ang kanyang mukha sa inis at pagkabigla, at sa malakas na tinig ay agad niyang sinabi, "Anong sinabi mo?" Malakas na sinigaw naman ang ating bida dito na lahat kayo. Makinig, simula sa araw na ito, kami na ang mamumuno sa lugar na ito. Ang lalaking may nakausling tiyan ay napatingin sa kanya na may mukhang hindi makapaniwala, tila ba hindi niya agad maunawaan ang mga salitang kanyang narinig. At nang marinig din ito ng leader ng kalaban ay agad na napasigaw ito. Napatingin ang grupo ng ating bida dito habang sinasabi pa sa kanila nito na napakakawili-wili. Anong sinabi mo lang? Nakangiti ang ating bida dito na sinabi ko na, simula ngayong araw. Kami na ang kukuha sa lugar na ito. Pumunta ka sa boss mo at sabihin mo sa kanya ang eksaktong sinabi ko. Biglang nagbago ang ekspresyon nito, napalitan ng seryoso at malamig na tingin habang mariing nakatuon ang kanyang mga mata sa kanila. Tila wala ng bakas ng pag-aalinlangan o pagkabigla. Sa mabigat at may awtoridad na tinig ay mariin niyang sinabi, dalhin ang mga baliw na yan sa harap ko ngayon din. Mula sa likuran niya, agad na kumilos ang mga sundalong nakapulang kapa, sabay-sabay na tumalon sa ere na parang mga aninong hinugot ng iisang hudyat. Buong lakas silang sumugod patungo sa grupo ng ating bida, ang mga sandata ay mahigpit na hawak at ang mga mata ay puno ng determinasyon. Kasabay ng kanilang paglusob ay ang sabayang sigaw, naiintindihan po namin. Itinutok ng mga sundalo ang kanilang mga espada sa ating bida, ang mga talam ay kumikislap habang dahan-dahan silang lumalapit na may malinaw na intensyong umatake. Sa gilid, si Mong Hayan at si Won Rayang ay parehong napanganga, hindi makapaniwala sa nangyayari, ang kanilang mga mata ay salit-salit na nakatingin sa mga sundalo at sa ating bida.
Sa gitna ng lahat ng iyon, seryosong nakatayo lamang ang ating bida, hindi siya umatras, ngunit sa isang iglap, makikita ang ating bida na biglang mabilis na gumalaw. Ang kanyang katawan ay kumilos na parang kidlat bago pa tuluyang bumagsak ang mga espada. Sa sandaling iyon, lumiliwanag ang kanyang mga mata, naglalabas ng matinding presensya na agad na nagbago sa daloy ng hangin sa paligid. Agad namang makikita ang dalawang sundalong nakapulang kapa na tinamaan ng isang hindi nakikitang puwersa, at sa mismong sandaling iyon ay ikinaputol ng mga espada ng mga ito. Ang puwersa ay damaloy mula sa kanila, bagaman hindi nakikita, ay tumama ng direkta sa kanilang katawan. Nagulat naman ang mga kasamahan ng mga sundalo, halos hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Biglang napalaki ang kanilang mga mata, ang mga bibig ay bahagyang nakabuka na kahit ito ay may takip ay halata. At ang kanilang mga katawan ay bahagyang natigilan. At ilang sandali pa, muli na namang sumugod ang mga sundalo patungo sa ating bida, puno ng galit at determinasyon, ngunit sa halip na umatras o magpakita ng kaba, nakatayo lamang siya ng matatag, ang katawan ay kalmado at ang mga mata ay nakatuon sa bawat galaw ng kalaban. Sa bilis ng galaw ng ating bida, halos hindi na makasunod ang mga mata ng sinuman sa kanyang mga kilos. Ang tanging makikita na lamang ay ang mga guhit sa hangin, malinaw at kumikislap sa kulay dilaw at ilang sandali pa. Ang mga sumugod sa kanya ay biglang nagbagsakan sa kanyang paligid, ang kanilang mga katawan ay nahulog sa lupa habang ang dugo ay nagtatalsikan sa paligid. Malinaw na ang bawat hampas at galaw ng ating bida ay may kaakibat na hindi matatawarang puwersa. Nagulat ang lalaking malaki ang tiyan, at bigla na lang napalaki ang kanyang mga mata, halos hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Napasabi siya sa sarili na ang elite unit ng Hyalma Cult, ang Hyulang Dae, natalo ng ganoon kadali. Bukod doon, hindi ko man lang nakita kung paano sila napatumba. Habang naglalakad ang ating bida, dahan-dahan ngunit tiyak ang bawat hakbang, mariin niyang sinasabi, ngayon, dapat na ba tayong mag-warm up ng maayos? Ngunit muli na namang sumugod ang mga ito sa ating bida, ang bawat isa'y puno ng galit at determinasyon, sabay-sabay na hinahampas ang kanilang mga espada patungo sa kanya. Ngunit sa kabila ng sunod-sunod na atake, nakatayo lamang siya ng matatag, ang kanyang posture ay kalmado at nakatuon, tila sinasala at inaantay ang bawat galaw ng kalaban. Ngunit sa mismong sandaling tumama ang espada ng mga ito sa kanya, bigla na lamang nawawala ang ating bida sa paningin ng lahat. At makikita na sa isang iglap, napunta na sa unahan ng ating bida, ang kanyang katawan ay matatag at kalmado, habang ang mga sumugod sa kanya ay naiwan sa likuran, tinamaan at hindi na makagalaw. Ang ilan sa kanila ay bahagyang natamba, at sa bawat pagbagsak ay sumabog ang mga patak ng dugo na pumupuslit sa hangin, nag-iiwan ng bakas ng puwersa at husay ng ating bida. Bahagyang napaurong ang mga sundalo, halatang natakot sa presensya ng ating bida, ang mga espada nila ay bahagyang bumaba at ang mga hakbang ay nagiging magaspang at hindi tiyak. Napasabi pa sila ng malakas, halos hindi makapaniwala, hindi ko siya makita. Wala akong ideya kung ano ang mga galaw niya. Biglang lumabas ang isang nakamaskarang lalaki mula sa likod. Ang kanyang tindig ay matatag at puno ng awtoridad. Malakas at malinaw niyang sinabi, umurong kayo. Agad na napatingin sa kanya ang mga sundalo, ang kanilang mga mata ay puno ng gulat at respeto, at halos sabay-sabay nilang napasabi, Commander. Dagdag pa nitong sinabi ng mga hanggal. Ang isiping kaya niyo ang lalaking yan. Nang biglang, na para bang mula sa wala, mabilis na lumitaw sa harapan niya ang ating bida, ikinagulat nito ng labis. Para bang huminto ang oras. Sandali, ang bawat kilos at ekspresyon niya ay naipit sa hangin. At pagkatapos, mabilis na hinampes nito ang ating bida ng espada. Ngunit sa halip na siya mismo ang tinamaan, ang kanyang espada ay tumama lamang sa isang afterimage, isang anino ng dating anyo ng bida na agad na naglaho. Napatingin siya ng nagtataka, halos hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, at napasabi pa ng bahagya, teka, paano? At makikita ang kamao ng ating bida ay mabilis na tatama, tila kidlat na sumisiklab sa hangin bago pa man maunawaan ng kalaban kung ano ang nangyayari. Tumama ang kamao ng ating bida sa katawan ng nakamaskarang lalaki, at ang puwersa ng suntok ay napakalakas na halos umangat siya sa hangin. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay nadama ang bigat ng impact. Sa sandaling tumama, ang kapa ng lalaki ay napunit at nagkalat sa hangin,
bumagsak na parang papel sa bawat pag-ikot ng katawan niya. At pagkatapos, malakas na tumalsik ang nakamaskarang lalaki sa hangin. Ang alon ng hangin at puwersa ng impact ay ramdam sa bawat sandali. Napalaki ng mga mata ito at napasabi sila ng komandante. Hindi man lang niya nagawang eye-swing ang kanyang espada ng maayos kahit minsan. Dagdag pa ng mga ito habang napababa ng mga espada na ang lalaking iyan ay hindi natin kayang talunin. At pagkatapos, napatingin naman siya sa leader ng mga ito, nang sabihin na sino ka. Napangisi ang ating bida at sinabi na ako si Kang Mujak, pinuno ng World's Greatest Request Sect. Napakunot ang noo nito na napasabi sa kanyang isip na request sect. Kang Mujak, hindi pa ako nakarinig ng ganoong hindi pamilyar na sekta o pangalan. At muling tinanong sa kanya nito na alam mo ba kung sino kami? Sinagot siya ng ating bida na hindi ba kayo ang Hyol Makal? Nagtatakang nakatingin ito sa kanya habang sinasabi sa isip na kilala nila kami. Pero gayunpaman, sinasabi nila ang mga ganyang bagay. Itinutok sa kanya ang espada nito at nagpalabas na maitim na enerhiyang sinasabi pa sa isip na hindi iyan ang importante ngayon. Hindi natin pwedeng hayaan na maliitin nila ang Hyal Makal ng ganoon. Hindi sila kalabang dapat maliitin, ngunit ang lakas at kakayahan nila ay may hangganan at kayang lampasan ng tamang tapang at talino. At pagkatapos ay makikita siyang mas pinapalakas pa ang pinapalabas na enerhiya, unti-unting bumabalot sa kanyang katawan. At mahigpit niyang itinuro ang espada patungo sa ating bida. Nakangisi naman siya at sinabi dito na kung umurong ka na lang sana, hindi ka na matatamaan. Mabilis itong sumugod patungo sa ating bida, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng galit. Habang umaarangkada siya, makikitang ang kanyang espada ay lumiliwanag, binalot ng nag-aalab na enerhiya na kumikislap sa bawat galaw. Kasabay ng kanyang pagsugod, buong lakas niyang isinigaw, na napaka-arogante mong bastardo. Malakas niyang hinampes ang ating bida, at sa unang tingin ay tila tinamaan nga siya, parang nahati ang kanyang katawan sa isang iglap. Dahilan upang mapabulalas ang mga sundalo na tapos na. Dagdag pa ng isa na sinabi na gaya ng inaasahan sa Great Lord. Sigaw nila, puno ng kumpiyansa at paniniwalang tapos na ang laban. Ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, makikita ang mukha ng leader na biglang nakangiwi. Ang kanyang mga mata ay kumurap sa matinding pag-aalinlangan habang sumisigaw ang kanyang isipan, na hindi masyadong magaan ang pakiramdam. Hindi ko siya nagawang tagain. Sa mismong sandaling yon, napagtanto niya ang katotohanan, na wala ang ating bida sa kanyang harapan na parabang naglaho sa hangin. Ang tanging tinamaan ng kanyang espada ay ang lupa, at sa lakas ng hampas ay sumabog ang lupa, nagtalsikan ang mga bato at alikabok sa paligid. At ilang sandali pa, isang malakas na puwersa ang biglang tumama sa tagiliran ng pinuno, na parabang galing sa mismong hangin. Sa lakas ng impact, napaatras siya at napasigaw sa matinding sakit, ang kanyang katawan ay napilantek habang pilit niyang inaagapan ang sarili upang hindi tuluyang bumagsak. Ngunit sa tindi ng tama gawa ng ating bida, nagpagulong-gulong siya sa lupa, walang kakayahang pigilan ang sarili habang hinihila siya ng puwersa ng suntok. Sa bawat pag-ikot ng kanyang katawan, kumakalat ang alikabok at lupa sa kanyang dinaanan. Nagulat ang mga sundalo sa kanilang nasaksihan, at halos sabay-sabay silang napasigaw, na Great Lord. Dahan-dahan naman itong tumayo, pilit pinipigil ang kirot habang inaangat ang sarili mula sa lupa. Ang alikabok ay unti-unting nahuhulog mula sa kanyang katawan habang itinaas niya ang ulo. At sa pagitan ng mabibigat na paghinga ay mahina ngunit malinong niyang sinabi, "Oo, ikaw." May hindi naman makapaniwalang mukha ang ating bida nang makita niya iyon at napasabi na lang na maaari mo naman sanang tapusin ito nang hindi tinatamaan ng ganoon. Napatingin ito sa kanya habang nakangiwi ang mukha na sinabi na ikaw. Sa tingin mo ba ang aming Hyol lang dae ay basta-basta na lang matatalo mo lang? Habang nakatayo ang ating bida sumagot siya na ako lang. Na napatingin ito sa gilid habang sinasabi na tama yan. Gaano mo man ipagmalaki ang lakas mo, ang lahat ng aming Hyol lang dae. Hindi na niya ito naituloy nang makita niya si Matthew na pinapampas lang ang mga sundalo nito na napasabi pa ito na buwisit, ang lalaking iyon ay. Na makikita ang mga ito ay nagtatalsikan ng dugo sa hangin gawa ni Matthew. Napangiti naman ang ating bida na sinabi dito na si Matthew ay ang uri ng taong hindi marunong magpakita ng awa ni kahit kaunting kaluwagan, gaya ko. Dagdag pa niya habang makikita ang apat na ito na ngayon.
Ipapakita na ba namin ang kakayahan ng bawat miyembro ng aming request sect? Humakbang naman pauna si Mong Hayan at nakangiting sinabi nito na ako rin, papatikiman kita ng kaunting lasa. At ilang sandali pa ay nagulat ang leader ng mga sundalo na napasabi na aray ko. Ano yan? At dito na po nagtatapos ang 81 kabanata. Ika-82 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita si Mong Hayan sa gitna ng makapal na alikabok, ang bawat butil ng dumi at hangin ay sumasayaw sa paligid niya. Ang kanyang mga mata ay seryoso, matalim, at tila binabasa ang bawat galaw ng kalaban. At mula sa kanyang likuran, biglang lumabas ang isang napakalaking kalansay, ang bawat buto ay kumikislap sa liwanag na sumasalamin sa alikabok. Ang presensya nito ay napakalakas at nakakatakot, parang isang halimaw na muling nabuhay mula sa kailaliman ng lupa. Napalaki ng mata ang kalabang sundalo nang masaksihan ang tanawin, at napasigaw sila ng halos hindi makontrol ang sarili, na ano yan? Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagkabigla, halos pumihil sa paghinga sa bigat ng eksena. At ilang sandali pa, makikita ang kalansay na winawasiwas ng kanyang kamay ang mga sundalo. Sa bawat hampas, ang mga sundalo ay nagtatakbuhan ng mabilis, halos hindi makapaniwala sa tindi at lawak ng banta. At nagpakitang gilas din si Mokyon, mabilis at eksaktong pinapaslang ang mga sundalo. Sa bawat galaw niya, ramdam ang matinding bilis at kasanayan, ang mga kalaban ay halos walang pagkakataon na makapagtanggol o makaalis bago sila matamba. Napanganga sa gulat ang leader ng mga sundalo, halos hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, at napasigaw ng buong lakas, iyan. Iyan. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigla at halo ng takot, habang ang dating kumpiyansa niyang tindig ay unti-unting nawawala. May mapunggay na mga tingin naman ang ating bida na sinabi niya dito na habang nag-aalinlangan kang magdesisyon. Namamatay na ang mga tauhan mo. Naiinis na tumingin ito sa kanya at sinabi na anong gusto mo. Sinagot siya ng ating bida at sinabi ko na, di ba? Dagdag pa niya habang nakangiti na sinabi ko na kukunin ko ang kontrol sa Wahobunta na ito. Bahagyang napaangat ito ng ulo at sinabi sa kanya na binigyan ka ba ng atas ng Chon Makal? Nakangiting sinagot siya ng ating bida na wala ka ng pakialam doon. Dapat kang magdesisyon ng mabilis bago pa mamatay ang lahat ng tauhan mo. At pagkatapos, makikita ang leader ng mga sundalo na napayuko ang ulo ng tahimik. Walang sigaw, walang galaw, tila pinipigil ang sarili na huminga sa bigat ng pangyayari. Ang dating matatag at maasahang leader ay ngayon ay nagmumukhang maliit at walang paninindigan, ramdam ang bigat ng pagkatalo sa bawat kilos at tindig niya. At pagkatapos lumipat ang eksena sa palasyong ito, kung saan makikita ang dugo na umaagos sa sahig. Dugo pala yun ng leader ng mga sundalo, na ngayon ay inaapakan ng Supreme One. Makikita ang mukha nito, basang-basa ng dugo, habang nakayuko sa lupa, walang galaw, tahimik na nagpapakita ng ganap na pagkatalo. Ang mga elder sa paligid ay tahimik rin, nakayuko at hindi nagbubunyi o nagsasalita, isang katahimikan na puno ng bigat at respeto sa lakas ng Supreme One. Pati na sina Jokwol at ang iba pang kasamahan ay tahimik lang, nakatingin sa eksena ng walang masyadong emosyon, para bang hinihintay ang susunod na hakbang. Habang nakaapak pa rin ang paa ng Supreme One sa ulo ng leader, binitiwan niya ang salita na puno ng paghamon at babala, kaya bumalik ka na lang ng ganoon. At habang tinatapakan sinasabi niya na ito ay isang malaking kasalanan. At ilang sandali pa, mas diniinan pa ng Supreme One ang kanyang paa sa ulo ng leader, ramdam ang bigat at puwersa sa bawat galaw. Habang nakahiga at hindi na makagalaw, binitiwan niya ang mabigat na salita ng mabagal at malinaw, isang malaking kasalanan. Na ikinadaing nito ng sakit. At sinabi ng leader ng mga sundalo habang nakadapa sa sahig na patuloy sa pag-apak sa ulo niya ang Supreme One na patawarin niyo ako sa pagkakataong ito. Siguradong babawi ako. Nakatingin lang sa kanya ang Supreme One, tahimik at matatag, habang unti-unti niyang inilalabas ang kanyang enerhiya. Nanginginig na ang ulo nito sa tindi ng pagkaapak na sinabi pa na pakiusap. Ngunit mas diniinan pa nito ang pagkakaapak sa ulo nito na ikinaungol nito ng sakit. At ilang sandali pa, makikita na ang Supreme One ay dahan-daang naglakad pabalik sa kanyang trono. Na iniwan na ang leader ng sundalo sa sahig.
Makikita ang mukha niya, matay nakatuon at titig. Habang pinapanood ang Supreme One na papaalis. Habang papaupo siya sa kanyang trono, binitiwan niya ang mga salita ng malinaw at puno ng bigat, World's Greatest Request Sect. Dahan-daang tumatayo ito, halatang nanginginig pa ang katawan, at napapasinghap habang binitiwan ang salitang. Oo, sinabi nila na si Kang Mujak yun mula sa World's Greatest Request Sect. Seryosong nakatingin ang Supreme One sa kanya, ang mga matay matalim at puno ng pagsusuri, habang dahan-dahan niyang binitiwan ang salita, parang narinig ko na yan. Kung saan, sumabat naman ito at sinabi na ito ang sekta na sinasabing kinabibilangan dati ni Hayol Salmaje. Napatingin ito sa gilid at sinabi na Hayol Salmaje, ano sa tingin mo? Napatingin naman sa kanya ang lahat ngunit tahimik lang na napayuko siya ng ulo. At ngumusi ang Supreme One na sinabi na ang mga libangan na kinagiliwan mo noon ay nakisama na sa Chonma Cult at halos ubusin na ang Hayolangde, at nakuha pa ang Wahobunta. Hindi ba nakakatuwa yan? Habang nakatingin pa rin sa kanya ang lahat. Tahimik lang siya, walang imik, at bahagyang nakayuko ang ulo, tila nag-iipon ng tapang bago magsalita. Ilang sandali pa, iniangat niya ang ulo ng dahan-dahan, at seryosong binitiwan ang salita, pakiusap, ipadala niyo ako sa lugar na iyon. Sa mga sandaling yun, ang mga elder ay agad na palaki ng mga mata, puno ng gulat at pagkausisa. Ang iba naman ay tila hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Makikita rin ang dalawang tao sa tabi, parehong may halong gulat at pagtataka sa mukha, na napatingin sa kanya ng may pagtataka. Sinabi naman kay Jokwol ng Supreme One na oho, yan ba ang gusto mo? Mula naman sa likod ni Jokwol na agad siyang napalingon dito, sinasabi na hindi niyo dapat payagan. May iba siyang motibo, sinabi naman, sa kanya ng Supreme One na ibang motibo. Tumugon ito na tama yon. Napalingon ng tingin si Jokwol dito na sinabi na paano mo nagagawang tumingin sa akin at magsalita ng ganyang kahangalan. Nakangisi ito sa kanya at sumagot na sa tingin mo ba, dahil lang sa libangan, maniniwala kaming nanatili ka doon ng higit sa kalahating taon. Dagdag pa nito sa kanya na malinaw na may iba kang motibo. Naiinis si Jokwol sa kanya at sinabi na anong klaseng ilusyon ang pinaniniwalaan mo. Makikita sila na sinabi pa nito sa kanya na kaya. Ano ang balak mong gawin pagdating mo roon? Sinagot siya ni Jokwol na syempre, kailangan ko munang patayin ang master. Nakatingin ito sa kanya at sinabi pa na kaya, sinasabi mo bang dapat akong maniwala doon? Nakatingin sa kanya ng seryoso si Jokwol at sinabi na wala ka nang pakialam doon. At bamaling ng tingin sa Supreme One at sinabi na kung ipadala niyo ako roon, siguradong tatalunin ko ang mga natitira sa Chonma Cult at babawiin ang lugar na iyon. Bahagyang napataas ito ng ulo na sinagot siya na ano ang mangyayari sa kanila. Sa mga miyembro ng request sect na iyon, bigla namang tahimik na napayuko si Jokwol na may pawis sa pisngi. Sinabi pa sa kanya ng Supreme One na nag-aalinlangan kang sumagot. Siguradong ang isang Hayol Salmaje ay walang nararamdamang malasakit sa mga naging libangan lang niya. At muli namang makikita si Jokwol na nakayuko ng tahimik habang nakatingin sa kanya ang Supreme One. Na sumabat na naman ito na sinabi na kung ganoon, ayos na. Tingnan nyo, ngayon, hindi makapagbigay ng maayos na sagot si Hayol Salmaje. May madilim na mukha si Jokwol na sinabi niya na kung naging tauhan sila ng Chonma Cult. Na agad na sinabi ng Supreme One sa kanya na kung ganoon, ano? Na may nakasalubong na kilay si Jokwol na sinabi na iaalay ko ang enerhiya nilang lahat sa Supreme One. Ngumis ito sa kanya habang kuminang ng pula ang mata na sinabi na talaga. Napasigaw naman ito na isang malaking kasinungalingan yan. Sinigaw naman sa kanya ng Supreme One na Hayol Salmaje, na malakas ding sinabi sa kanya ni Jokwol na ilabas ang inyong mga utos. Sinabi sa kanya ng Supreme One na ibibigay ko sa iyo ang Yongguide. Ubusin ang mga miyembro ng Chonma Cult sa Wahobunta, at bawiin ang lugar na iyon. Lumiwanag na pula ang mata ni Jokwol at malakas na sinigaw na masusunod po yun. At dito na po nagtatapos ang 82 kabanata.